Good day, Sir Kim. Ito yung unit mo. So, ER15 Viper, 8mm steel ball. So, balahan natin ng 5. So, 5 lang yung bala natin para i-spare doon. So, pag lagay pala ng bala, sir, iganyan mo lang yung daliri mo. Tapos, ilagay mo yung bala. Paglagay naman ng magasin, sir, ganyan lang, sir. Ituwid lang para makapasok. Ganyan mo lang. Kasi pag hindi mo ganyan, sir, hindi siya mag-lock. Tapos hindi siya yung ano niya, pinakamagasin niya yung itulak sa bala, yung ano ba? Tawag yun eh. Doon itulak yung bala. So hindi siya abot talaga kung hindi mo i-ganyan. So, dapat talaga na tulak mo na pa ganyan. Then, inspire natin, sir, doon sa 12 meters distance na target. So, try natin. So, first shot tayo. So, yun. Ang paggamit pala nito, sir, dapat ganito, sir, oh. Ganyan mo. Paghila mo, hawakan mo lang. And then, pagbalik, yung sakto lang. Parang walang bala na kapasok. Wala talaga. Okay, ganyan mo lang, sir. So, yun pa. Ano yung bala, no? So, yun, nakatama tayo. Third shot yun. So, fourth shot. So, fifth. So, last shot. So, yun, sir, no? So, isang miss lang yung 5 shot natin. Isang miss, pero okay na yun. Bala kasi pag ganyan. So, yan, sir. Yung scope niya na 0 na. So, ilagay mo yung scope dito sa pinakaunang kanal-kanal, sir. So, may kanal-kanal tulad nito, may kanal-kanal dyan. So, pinakauna talaga dito, sir, pinakauna. And then, kung gusto mo tignan dito sa outer parts ng chamber, sir, ganito lang yung gawin mo, sir. May screw siya dito. At saka may screw dito. So, hindi pala natin nalagyan ng screw. So, buti na lang nakita ko. So, yan mo tanggalin mo. Yan yung tanggalin mo. Tapos, ito mo yung hilain mo ito una. Yan, hilain mo. So, makikita mo na yung loob. Yung, outer parts ng chamber. So, nandyan po ang bulb. Saka T. Yung T na PVC. Pagbalik naman, so, isalpak mo lang. Hilain mo lang konti ito, sir. Hilain mo lang konti. Saka isalpak ito, sir. Kasi, para smooth lang yung pag-salpak niya. So, yan lang. Ano pa? Dito lang, sir. Pag mag-replace ka ng butin, sir, ganito yung gawin mo. Paangat mo. Kasali yung, kung nasali yung pag-angat yung sirens, ganyan lang. Dapat nakaangat yung karayom doon sa butas na hindi siya mabali. Mabali pag hila mo. So, pag nakaangat na, yan, ganyan mo lang. At sa pag ano naman, sir, sa pag-refill ng butin, so ganito lang. Kunin mo yung sirens na 1ml, no? So, itabi mo muna. At saka itong tank natin, lagyan mo ng 10 ml na sirens. 10 ml, ha. So, puputulan mo, ganyan. Tapos, lagyan mo ng guma para hindi siya sisingaw.
So medyo hindi siya makikita, no? Ayan, no, na meron, no. So black ang kulay pero ginanyan ko ng kutsilyo para makita yung kung may laman ba. So yan lang po. And then konting tips naman, sir. Pag ang unit mo, sir, is medyo palya-palyado, ang sira po niyan ay ito. Ito po yung sira niyan, sir. So ganito po. So bili ka ng lighter, so mag-replace ka na. Pag palya-palya yung unit, yung ilang kalabit ko na sa trigger, hindi pa pumutok. So pagka 5 kalabit diyan pa pumutok, ang ibig sabihin yan, sira na po yung weak na po yung igniter mo. And then pagbalik naman, sir, dapat nakaposisyon ganyan. Nasa taas yung wire. Tapos yun na mo pagpasok yung wire sa butas sa ibabaw. Pag nakapasok na lahat, tulak mo lang. So yun, sir, na. And then ano pa? Pag tingin mo, sir, observe mo na medyo mahina na yung unit mo. So ang ibig sabihin yan, sir, medyo barado na yung sirens mo. So need ka na magpalit ng sirens. Or kung hindi pa talaga barado, yung medyo may lumalabas pa, so yan, ganyan dapat. So pag barado, ganyan lang, sir, oh. Baliktad mo yung sirens, pasok mo yung karayom sa kanister, tsaka ganyan mo. So mawala yung bara. So yan lang po. So medyo siya malakas pag medyo siya malakas ang tunog pag walang bala. Pero pag may bala, less na po yung tunog niya. So yan lang po, sir. Salamat.